Umpisa na pala ng kampanya, wala pa rin yung 10,000 kada pamilya na si Victor Wembanyama, ni rhyme ko lang, ay out na sa season dahil sa blood clot na na-diagnose sa kanyang kanang balikat. Inahandle kasi ng NBA na seryoso yung mga ganitong diagnosis na inassure ng San Antonio na hindi to katulad ng kay Chris Bosh dati na napilitang mag-retire sa NBA. Iba rin yung kay Christian Coloco na dati na-diagnose pero nakabalik pa rin naman at nabigyan ng medical clearance. Ang katulad na senaryo ng kay Victor Wembanyama ay yung nangyari kay Brandon Ingram noong 2019 habang nasa Lakers pa siya. Na-diagnose noon si Brandon Ingram na merong deep vein thrombosis sa braso na out din siya sa season pero naka-recover din agad. Yung kay Wembanyama, right shoulder deep vein thrombosis. Kaya hindi masyadong nag-aalala yung San Antonio management. Expected din na hindi makakalaro si Wemby sa mga regional games sa FIBA habang nasa recovery pa siya until next season. Ang San Antonio pa naman naghahabol sa play-ins. Irreplaceable si Wembanyama ayon nga dito kay Chris Paul. May impact din yung pagkawala niya. 46 games pa lang kasi ang nalalaro ni Wemby, siya yung frontrunner sa Defensive Player of the Year at wala rin siyang assurance sa All-NBA team selection. Si Anthony Davis malamang hindi na rin abutin yung 65 games, si Joel Embiid wala na rin. Merong mababakanting spot sa All-NBA. Merong player ang magiging available sa kanilang next contract extension. Nakasama yon sa kanilang requirements. Another malas naman para sa Milwaukee Bucks dahil yung isa sa kanilang mga key player na suspende ng 25 games, si Bobby Portis, dahil sa paggamit ng bawal na gamot. Literal na gamot dahil painkiller yung ginagamit ni Bobby Portis para sa kanyang elbow injury. Approved naman ng NBA yung medication ginagamit niya, kaso yung assistant niya nagkamali ng binigay na medication at nagamit niya yung hindi approved. Honest mistake yung nangyari. Pinagtanggol din naman agad si Bobby Portis ng kanyang management. Malaking kawalan yon sa Milwaukee Bucks dahil nag-a-average si Bobby Portis ng 13 points, 8 rebounds, 2 assists, 46 and 36%. Siya pa ay minsan yung replacement kay Giannis off the bench or kaya starting unit. Yung mga fans naman hindi nawala ang hinala dahil nangyari to kay Bobby Portis after sabihin ni Giannis na kung hindi man siya iti-trade ng Milwaukee Bucks, hindi rin naman siya aalis ng team. Ginawa di umano yung pagkakaban kay Bobby Portis para hindi umabot ng playoffs ang Milwaukee Bucks at lumipat ng bigger market si Giannis next offseason. Kinumpare pa nila yon kay Miles Bridges dati na nasuspend lang ng 10 games. Pero si DeAndre Ayton, same kay Bobby Portis na inabot ng 25 game suspension noong 2019. Si Nikola Jokic naman kaka-birthday lang. Official 30 years old na siya ngayon. Ang isa sa mga sinabi niya dun, looking forward siya na i-break ang record ni Russell Westbrook sa triple-double. At tawanan siya buong buhay niya. So natawa na lang dun si Westbrook kasi nga Joker. Si Nikola Jokic ay merong 155 triple-double sa kanyang karir. Ngayong season, nasa 25 na ang naitatala niya at meron pang natitirang 27 games ngayong season. Ang rate niya pa ngayon sa loob ng 49 games ay 51% na magkakaroon siya ng triple-double sa isang game. Si Russell Westbrook naman nasa 202 sa kanyang karir. Kailangan ni Jokic ng nasa 48 na triple-double pa para malagpasan si Westbrook. Ang average pa ni Jokic per season since 2023, meron siyang 26 triple-double kada taon. Yung nasa 47 or 48 triple-double, maibababa pa ni Jokic yun bago matapos yung season. Kaya hindi imposible. Sa parehong rate din, within 2 season, maabutan ni Jokic itong si Westbrook.